Makakasama natin ka, Andy, sa ating palatuntunan ang spokesperson ng CAAP. Alam ko, kilala mo si Eric Apolonio para pag-usapan natin yung tungkol sa CAAP. Una, ipakilala yung CAAP sa ating mga tagapagsubaybay. Eric, magandang Yes. gabi and welcome sa ating palatuntunan. Kasama ko si Ka Andy Vital. Magandang gabi po, Sir Jerry and Sir Andy. Good evening, Mr. Oo. Apolonio. Ang Good CAAP evening po. Ka, ay Civil Aviation Administration of the Philippines ba? O Civil Civil, Aeronautics Civil Aviation Authority of the Philippines po. Authority of the oo. Philippines, CAAP. Opo. Nagkasama na ba kayo ka Andy ni Eric noong mga panahon? Kasi nung nasa kabilang station ka, alam ko si Eric galing din ito sa media, di ba? Nag-cross ba yung path ninyo ni Eric ka Andy? Siguro nung mga bata pa kami, hindi ko na Bata maalala. kami. Ay, mga nakaupo ngayon sa kaap, mga boss ko yan, mga ipinagmamalaki at mga iginagalang ko yan ng mga senior na mga opisyal namin sa Air Force, si Lieutenant General, dati siyempre Lieutenant General, nag-retired, Lieutenant General Raul Del Rosario. Alam mo ka, Andy, si General Del Rosario, kung natatandaan mo every time na mayroong mga anniversary, siya yung nag-opening pass, di ba? Yung Mm, F5. oo. So, bago magsimula ang activity, siya yung piloto noong F5 na nag-opening pass yan. Napakababa yan. Tapos, Mm, tapos biglang aakyat yan. Oo, kaya respetado yan sa si Raul. At saka action man, Pinag-regulate grabe ng magtrabaho yan. Oo. Civil Aviation. Oh, tsaka nandiyan dyan pa si Lieutenant. Tama ba ako, Eric? Si ang dati naming commanding general ay nandiyan dyan din CGO. si Lieutenant General Rosano Brigues. Tama, no? Nandiyan dyan din, Tama ano? po, siya po yung Director General mm, for Operations. Yun, mm. action man. Gusto niya mabilisan. So, maganda lang kay Eric kasi gusto niya talagang output kaagad. Si Sir Brigues, natatanda ko kasi ako ang A7 niya. Ang gusto niyan ay action kaagad, may output. Simple Mm. siya mag-isip pero ang gusto niya, sinisimplify niya ang lahat ng bagay para yung desired output makuha niya kaagad. Yan si Sir Brigues, ang dati po naming commanding general. At Mm. siya yung naglagay sa akin doon sa 355 kasi ang sabi niya, diyan ka na Jerry sa 355 kasi para ikaw na mag-wing commander dyan pag retire ni Ano yan, General sa Mamawat. base airbase ba yun? General? Oh, kasi 'di ba licensed civil engineer na ako. Kaya Mm. sabi ni Sir Roses, doon ka na Jerry. So ngayon ay baka pwede nating ipakilala yung kaap mo na Eric sa mga tagapagsubaybay natin. Yes, yung Civil Aviation Authority of the Philippines, sila yung nagre-regulate yung ating civil aviation dito to ensure safe and efficient air travel, ano? Ang ating mga responsibilidad is tayo po yung nagme-maintain ng mga airports, yung air navigation facilities, yung enforcement po ng civil aviation, licensing ng mga piloto, certifying yung mga aircraft, airlines at airports. Okay. Pero sa ngayon, ano-ano mga pangunahing programang pinagkakabalahan ng inyong opisina ng kaap? Unang-una po sa kapakanan ng ating mga kasamahan ditong manggagawa dahil maliit lang yung plantilla position before kaya puro mga job orders. So ngayon po magkakaroon tayo ng organization plantilla position by February. Dadami po yung magiging regular employees ng CAAF. Hmm. Sa pangalan po naman ng mga airport, nag-inspection tayo doon sa mga facilities para po mapaayos yung takbo ng mga operations. Dahil unang-una, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng travel surge sa ngayon, ano? Meaning, dumadami yung pasahero kahit yung mga turista. Unfortunately, yung ating mga may airports hindi naka-ready during this time. So, binibigyan po ng focus ng ating kalihim Gibani Lopez at Director General Raul de Rosario na expedite lahat. In fact, kanina nasa Mati, Davao Oriental si Secretary Lopez at tinignan yung facilities at kailangan matapos yan by next year para at least maserbisyo ang secondary airports
Dahil isa lang ho yung gumagana airports ngayon doon sa Davao, yung Davao International Airport. Kung matutuloy ito at mapapaayos, dalawa na yung airport dyan sa Davao. Okay. Candy, baka Yung meron kang bang, mga karagdagan na tanong? Mr. Apolonio, yung bang airport natin sa Davao, wala namang damage nung nakalipas na lindol? Tama po yun. Lahat po ng airports doon sa Davao Region, kahit dito sa bandang Baguio, nung lumindol, maayos naman po at wala po kaming structural damage. Immediately after yung inspection ng mga runways, nagtuloy na ho kaagad yung mga flights. Yung ba mga airport, lahat ng airport sa Pilipinas ay nasa administrative control ng CAAP o paano bang relationships ninyo doon? Tama po. We have about 79 airports, ano? Anim po rito yung international ng CAAP at tatlo po yung privatized, yung ating Clark, Mactan at NAIA. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy yung ating proseso na magkaroon ng public-private partnership para mapabilis kasi nakikita naman natin na nangyari sa NAIA nung silang nag-take over, ang laki kaagad na improvements. Classic example, yung aircon, nirereklamo nung araw, mainit daw sa NAIA. Nung nilagyan ng NNIC ng magandang aircon, nagrereklamo pa rin pasahero, sobra raw ang lamig. Hindi masiyahan ano. So itong mga bagong itinatayong airport katulad ng sa Bulacan at iba pang lugar sa Pilipinas, sigurado mayroong mga plano. Ano bang status nila sa ngayon? Yung Bulacan ba, alin ba maunang mabuksan? Well, depende ho doon sa kasi private concessionaire po to. Yung San Miguel, alam ko tuloy-tuloy naman at may target date sila kung kailan yan, Meron pa rin hong isang pinaplano rito sa Sangli Airport. Kaya sana pag natapos itong mga ito, luluwag talaga yung NAIA at mas masiservisyohan yung ating mga pasahero. Unang-una yung project ng ating Director General Raul Del Rosario, yung night rating ng mga CAAP-operated airports. Kasi karamihan po ng mga airports ng CAAP ay hindi pa night rated, Pang-araw. Yes, so kaya po ang nangyayari, kamukha ng Siargao, Busuanga, pagdating ng alas 6, hindi na pwedeng lumipad dahil walang facilities. But now, ginagawa ho yan ngayon at hinahabaan natin yung runway para maka-accommodate ng mas malaking aircraft. Kasi ngayon, yung mga ATR lang, yung may LEC. So, less than 100 ang pasahero niya. Kung Airbus 320, 160 at least. So, nadodoble. Dumadami ang capacity. In effect, tumataas ang turismo, maraming gumagastos ng pera doon sa mga nasabing airport, kaya maganda yung ekonomiya. Kaya tama pala yung sinasabi namin ni Ka Jerry na ang aviation industry sa Pilipinas ay marami pang potential for growth at eventually magkakaroon kayo ng demand for more personnel para magman ng mga airport at siyempre sa mga airline companies maghahanap din ng mga tao para sa kanilang mga eroplano. Tama ba, Kyrie? Tama po, may mga programa po kami, Every 6 months meron ho kaming mga exam para sa mga air traffic controllers at libre po yan, kaya lang kailangan pumasa sila at pagkatapos magiging direct hire na sila rito. At kung once certified ka na air traffic controller, at least minimum mo 80,000 peso per month. Although medyo maliit as compared to other airports internationally like dyan sa Middle East, which is about 200,000 ang offer. That's the reason na dinisign po ito na magkaroon ng training na libre, but meron tong kontrata. Hindi ngayon nakagraduate ka na, pwede ka na lumipat dahil ginastosan ka rin naman ng gobyerno. Kinakailangan, balik din mo naman yung serbisyong na ibigay sa iyo ng gobyerno. Magandang opportunity yan, Ka Jerry. At least yung mga air traffic controller, sigurado maraming Pilipino magkwa-qualify. Tatanong ko mamaya kung ano mga qualifications at saka ano mga opportunities dyan sa inyo, Mr. Apoloniano. Ka Jerry? Oo, tama, tama yun, Kasi, di ba, pinag-uusapan doon sa data nilabas ng Airbus at saka ng Boeing, umaabot ng almost 2 million yung bagong trabahong bubuksan up to 2043 at yung binabanggit ni Eric dito ay kasama na yon. Kaya tama yon na pwede magsimula muna sa CAAP
pagkatapos pag nakapag-gain ng experience, ay pwede nang pumunta sa ibang bansa. Tayo naman dito is napakarami natin pwedeng i-hire at ang kinakailangan nito ay training lang. At saka sa atin, meron tayong magandang sistema na pwedeng gawin na kung bago kang air traffic controller, doon ka muna sa mga maliliit na mga airport, yung kulang masyado sa traffic. Tapos pag nakapag-gain ka na ng time, punta ka doon sa medyo malaki-laki ng airport na may mga lumilipad ng may traffic na ng malaki-laki. At ang last mo, Metro Manila, kasi yan talaga ang pinakamalaking volume ng traffic Andy sa Manila. Oo. Mayroon ng nasa final, nasa high finals ka, mayroon pang nandoon ka kasi may mga layers yung Andy. Mayroon yan na nagpa-pattern ka, bababa ka doon sa isang level na naman bago ka pwedeng buba doon sa kanilang downwind or yung final. So, talagang itong mga bagay nito, unique ito sa aviation. At nagpapasalamat tayo na mayroong kagaya ng CAAP na mayroon din silang eskwelahan na nag-specialize dito sa pag-train itong mga skills na kinakailangan hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Because once na ito ay makapagtrabaho sa ibang bansa, ang dala-dala niyang kaandi ay dolyares. Natural. Makakadagdag sa dollars reserve natin. So, talagang matutuwa tayo. Pero may tanong ko lang, Eric, nabanggit mo yung mga mandato ng CAAP, yung tungkol sa pag-regulate, pag-operate, maintain ng safe at saka secured, efficient na civil aviation system. Punta tayo doon sa regulations. Kung if you are at liberty to answer this question, yung tungkol sa mga regulations, anong mga bagong mga programa na mayroong kailangan sa regulations na sa tingin mo ay makakatulong sa pag-attract natin ng maraming players sa aviation dito sa Pilipinas? Kasi alam naman natin nagbubukasan talaga yung mga regional mga flights natin. But of course, kaakibat niyan yung regulations. Tama po. Ang key functions po ng CAAP sa regulation and oversight, kami yung established at nag-enforce ng rules and regulations sa aviation industry. Tapos po yung kami rin yung nag-conduct ng inspection audit kung complied yung mga as international standard yung mga airline at airport. At nagse-certify ng air transport, general aviation operators, and approved training organizations. Pero doon sa binabanggit mo na pag-operate, ang tingin ko dito yung operations ng mga airports natin sa mga probinsya at saka yung dito sa Metro Manila. So, anong mga plano doon sa mga airports natin na malalayo at saka ngayon napunta ko kaandi diyan sa Calatagan. Pumunta ko diyan, ganda pala ng airport ng CAAP diyan nakasimento niyan. Batangas yan. Pero ang problema ay hindi siya maximize. Hindi siya maximize yung utilization at galing din ako ng Bagabag. Doon yan sa may pagbaba mo ng Bagyo. Ang ganda rin ng lugar na yon, nakasimento yon na. Ano ang plano niyo dito Eric? May plano ba kayo na paano ito gagamitin para kumbaga ay ma-maximize natin yung utilization nitong mga airports nito? Actually, kasi out of 79, 40 yung commercial operating airports natin. The rest ay tinatawag na mga community airport. Dito talaga medyo talagang for kumbaga may mga sakuna nagagamit itong airports na ito. Although hindi kumikita ang CAAP dyan, pero we still have to maintain it because during emergency, kailangan maghatid ng tulong. Yan ang pinakamalapit na airports. Pero may mga ganitong klaseng airport naman, Eric, na nagagamit parang flying school, kagaya ng Lubang Airport. Meron doon na, ang alam ko ay isang flying school na doon. Sa parte ng Calatagan, mayroon ding flying school doon, Meron din sa Mindoro, Kaandi, Calatagan, Pinamalayan, San Jose, at saka Mamburao. Pero yung lugar na yan, yung Mindoro, maganda na sa mga flying school yan kasi unang-una, that's 300 nautical miles. Yun
alam kong requirement ng CAAP doon sa cross-country. Yung pagkukuha ka ng CTL, yung mga requirement na distance. Tama ba yung ka, Eric? Tama po yan, ano? Lalo na yung San Jose, may mga flying schools dyan, ano? At nag-fly check nga ako kami dyan 2 months ago, eh. Talagang maganda yung facilities nila. Oo. So, every Tuesday na ka, Andy, ay iimbitahin na natin si ka Eric na maging part ng ating palatuntunan kahit Oo na nga. iba yung guest natin. Kasi dito, Eric, sa programa namin ay nag-invite din tayo dito ng iba't ibang mga resource person na talagang makakatulong sa atin para ma-educate natin yung mga kabayan natin sa value ho, yung potential so ng aviation sa ating bansa. Kasi alam mo naman kanina, Pilipinas, kung titingnan mo yung hugis ng buong mundo, di ba, no? Tayo napaka-strategic ng lugar natin. Kaya Oo. yung location natin dito sa buong mundo na ito, dapat ma-harness natin yan. Magamit natin pala yan. Magamit natin, ma-take advantage natin yan na maging supplier tayo ng mga manpower, trabahador. At saka pangalawa is maging sentro tayo. Ayan tinatawag diyan Candy, yung aviation hub. Yes. Di ba? Aviation hub. Oo. Kasi pag Kung, sinabing hub yan, kung nagagawa ng mga taga Singapore na doon mag-maintain ng mga eroplano yung iba-ibang airline, dito pwede naman tayo rito. Marami naman tayong lugar na pwedeng i-develop, ka Jerry. tama yun. Yun lang yung maglagay ka ng RMO, yung repair and maintenance. Tama ba yung ka Eric? Anong tawag doon sa MRO, yung MRO. 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 Yan, Oo. MRO. Yun Maintenance, repair, and overhaul. Oo, tama. Yung Ah, overhauling na yan, maintenance yan, repair na yan. Dapat nasa Pilipinas yan kaandi. Di ba, no? Oo nga. Dapat yan ay ina-advocate natin yan. Ang tingin ko, kaya hindi napupunta sa Pilipinas niyan, walang nag-advocate na ang Pilipinas ay sentro. Dapat iparealize natin sa kanila, dapat yan, pinapaliwanag natin yan para maging mga local, mga kapitalista natin dito ay magkaroon ng interest sa Ma-encourage na mag-invest, di encourage. ba? Oo. Oo. Pero sa totoo lang ka, Eric, sa pakipagsalamuha mo sa industriya, kumusta ang aviation sa Pilipinas? Kumikita ba? Or mahina ang kita? Ay, mataas po ang ano nito, income generation. Unang-una, ang sinasabi nga namin dito sa CAP is the future is in the skies. Ay, alam mo, Meaning, Eric, kay ano okay, yan? Kay General Defensor yan. The yes, future is in General the skies. General Benji Defensor. okay. Kasi po yung mga dapat, yung ating mga estudyante mag-focus sa aviation, kahit mekaniko lang, Yan. piloto, because we know naman ang being a pilot to get a license is very expensive. Pero marami naman po yung air traffic controller, yung mga engine repair. Pwede ho nilang kunin yan. At napakataas ho ng salary niyan as compared do sa mga IT na babagsak ka lang para sa call center na very limited yung amount of income. Dito, especially high demand dyan sa abroad. Ano? So, dyan namin iginigir yung mga estudyante na mag-focus sila sa aviation. Malaki po ang opportunity dito. Oo nga, no? Kasi tinan mo ha, kung ang Pilipinas ay makikilalang supplier tayo ng piloto, supply tayo ng mekaniko, supply tayo ng mga Flight attendants. flight attendant kasi magaganda mga Pilipina, 'di ba, no? At saka magsalita, hindi tayo parang ibon. Yung iba pag nagsalita, kinakain nila yung salita nila eh. Tayo pang nagsalita talaga, Eric, napaka-clear eh. So dapat talaga ma-take advantage natin ito. Kaya nga happy ako Andi na ang PhilSCA ngayon ay ginawa ng National Aviation Academy of the Yes. Philippines. By the way, si DJ Del Rosario Eric, isa sa board of trustees, one of the board of trustees ng NAAP. Kaya which is Yeah. tama lang, Andy, kasi si Sir Del Rosario being the Director General ng CAAP, nakakausap niya yung industry being a parang body na nag-regulate ng industry. Nakakausap niya. So, doon in the course of conversation, nakikita niya yung ano yung mga kinakailangan ng industry na ito. Kasi hindi natin maiwasan na
ang industry natin ay mabilis yung evolution niya, nag-i-evolve tayo na mabilis. Kaya may mga nakikreate na mga bagong mga trabaho diyan. So Oo. tamang-tama ngayon na si General Rosario ay member ng NAAP para mai-communicate. Sasabihin niya si President namin, President, ito ang kinakailangan. Nakausap ko si President Apolonio. Ang sabi niya, ito ang kinakailangan niya. Kaya i-ready nyo niya kasi sabi niya, in 3 years time, kinakailangan niya na to. Di ba, Ka-Andy? So, ang Oo. ganda talaga na nandiyan dyan si Magkakaroon General Del ng, Rosario. magkakaroon ng Yeah. tamang direksyon at saka kumbaga focus tayo dun sa ating objective na mapataas ang Oo. bilang ng mga Pilipinong employed sa aviation industry. Kaya ako nga, Ka-Andy, yung sinasabi ng Boeing at saka ng Airbus, yung 2 milyon na yan, gusto kong malaman, ano ba talaga ang detalye niyan? Meron bang paraan niyan, Eric, na malaman natin anong detalye ng 2 milyon na yan? Dapat mag-invest tayo ng research siguro. Kami sa PhilSca, ganun din eh. Sa PhilSca, sa NAAP pala. Mhm. Nakakalimutan ko, NAAP na pala kami. Kami nabanggit ko na rin sa aming OIC na sabi ko, Ma'am Sisa, pwede tayong mag-program ng tungkol sa research talaga para alamin natin ano ba yung 2 milyon na yan. Anong kompetensyang kinakailangan diyan? Anong klaseng knowledge, anong skills, anong attitude ang kinakailangan diyan? Yung expertise ang pinaka-importante talaga diyan eh. So para yung sinasabing 2 milyon, makuha man lang natin na ang 100 to 200,000 na yan, happy na tayo no, Ka-Andy. Di ba, Di ba, Oo. Ka-Eric, Tama po, at maidagdag ko lang, yung pinakamahuhusay at high-paid aviation experts sa buong mundo. Oo. Pilipino po yan. Marami po yan. In fact, Oo nga. nadadala nila yung pamilya nila sa Singapore, sa Qatar. Pwedeng dali ng pamilya kasama habang nagtatrabaho doon sa mga nasabing bansa. Ano ang Kaya, Ka-Andy, ano ang pinaka halimbawa sa mga profesyon sa aviation, anong pinaka top in terms of numbers, pinakamaraming Pilipinong employed sa anong profesyon sa aviation industry, Air kay Eric? traffic controller ho at ang mekaniko. Nako, air no traffic wonder, controller at saka Ka-Andy. aircraft mechanics. Nako. Yes, sir. Oo. Oo. Yung air traffic control kasi, nabanggit ko, di ba, malinaw kasi tayo magsalita. Napaka-clear natin. Oo, parang wala tayong kinakain eh. So, yung language natin, napakagandang pakinggan. Kaya, no wonder, Ka-Eric, na Pilipino ang kinukuhang air traffic controller. Kaya, tingin ko dapat magpag-graduate kayo ng maraming air traffic controller. Di ba nabanggit ni Ayan. Eric, nabanggit mo, di ba ang training ng air traffic controller ay libre, tama ba? Tama po. Actually, Okay. napansin yan, panahon pa ho ni General Hotchkiss, nagsimula na yan, That was 2016. Gumawa kami ng Aviation Academy para ma-train. Dahil nakikita nga namin noon, during the time pa lang, nauubos yung mga mahuhusay natin at napopoach ng ating mga katabing bansa at sa Oo. Middle East. Because para sa kanila, bakit sila magte-train? Makakakuha naman tayo ng magagaling na Pilipino. So nakita na yan during that time at itinutuloy nitong ating kasalukuyang Director General na magkaroon talaga na Aviation Academy para dyan sa mga mekaniko, dyan sa air traffic controller para po tuloy-tuloy at marami tayong matulungan dahil every 6 months libre naman ito as long as makapasa kayo doon sa mga examination. Susuportahan kayo ng kaap hanggang sa makatapos kayo at makagraduate. Bibigyan kayo ng employment. Kaya lang, yun nga, meron ho tayong kontrata. Hindi naman pwedeng certified na kayo, automatic, lipat na kayo kaagad. Lipat na ng ibang bansa, ano? Opo, Ano opo. pa mga timelines na pinag-uusapan natin? Unang-una, ano mga courses dapat ang natapos ng isang gustong mag-air traffic controller? At saka ano yung Kahit, training na kailangan niyang daanan? kahit anong course as long as BS degree, Bachelor of Pero, Science. pwede pero po. Ka-Andy, kami sa NAAP dyan, kanina pinag-uusapan na, actually patawag ako ng meeting doon sa aking opisina kasi kukumbinsin namin ang kaap na baka yung a certain number of their recruits doon sa air traffic controller, baka pwede nang manggaling sa NAAP na kasi yung aming napaka-relevant dito na course namin ay yung avionics communication.
Kasi doon halos kung ano yung tinitake up doon sa CAAP ay halos kinukuha na doon eh. At saka may mga enhanced ng mga subjects doon na kinakailangan lang siguro na i-present namin kay DG Del Rosario or kaya kay Sir Nestor Pasano. Tama ba si Attorney Pasano ngayon ay nalipat sa parang training center ng CAAP ka Eric? Tama po, nasa CATC po siya ngayon at ang kasalukuyang nag-handle ng kanyang licensing is si Captain Willie Hernandez po. Oh, so yun, kapitbahay ko pala yan si Sir Nestor Pasano. Oo, nung panahon naming second lieutenant kami, katabing bahay ko lang sa, sa apartment namin. Ang parang kailan lang ano, tapos ngayon matatanda na. Ngayon ay pero Pero, happy ako. pero, Ang gusto ko lang sabihin dito yeah, go oh, ahead. balita ko talagang ang ATC bago ka matanggap for training, medyo mahigpit ang qualifications na kailangan diyan, di ba, kay Eric? Tama po dahil ano ito kinakailangan may pasa mo yung exam. Out of thousands of participants, less than 100 ho nakukuha namin every session, meaning every 6 months. So kailangan dagdagan pa talaga para at least maka-cope up tayo doon sa pagkukulang. Dahil unang-una po, Oo. marami tayo airport na nag-expand. Kailangan, kamukha ng nabanggit ko, night rating. Dati kung kailangan mo air traffic controller dyan hanggang alas 5 lang. Ngayon, pag may night rating, hanggang alas 12. So meaning additional personnel. Hmm. So yung mga Pero engineering graduate halimbawa na gustong mag-ATC ay pwede naman mag-apply sa inyo. Tama po. At meron ho kaming yung aerodrome development office na pwede yung mga engineers. Doon sila, mataas din naman po ang sweldo roon. Okay. Ka-Jerry? oh. Yeah. Kaya tayo nanawagan ho sa mga mababatas ho dyan nakikinig. Baka pwede ho na bigyan ho natin ng suporta yung mga pangailangan para sa industriya ng aviation po natin, especially sa CAAP, sa National Aviation Academy of the Philippines. Huwag ho tayong dalawang isip na maglagay ho ng kapital ho dyan, investment ho ng gobyerno kasi once na mag-invest ho tayo dyan, ang kapalit niyan ay buhay na aviation industry para po sa mga Pilipinas. Like for example, yung mga airport na maliliit kapag yan ay naging active yan, malaki ang tulong yan sa movement ng tao, negosyo, mga turista. Yes. So malaki ang tulong yan sa atin. Kaya tayo po ay nagpapaabot lang ho ng mga karagdagan na impormasyon doon po sa mga mambabatas ho natin na baka pwede ho natin pansinin, pag-aralan, laliman pa ho natin yung ating pananaw ho sa pangailangan ng aviation industry kasi kapag nabigyan natin ito ng attention ka, Andy, kung nangyari sa sa mga seaman natin na kilala tayo ay Yes. supplier ng mga magagaling na mga seaman sa buong Pilipinas, pagdating ng panahon na tayo rin maging supplier ng magaling na mga piloto at saka ng mga nagtatrabaho sa aviation industry. Kaya lang, kinakailangan pinaghahanda niyan ka, Andy. Hindi pwedeng salita lang yan. Kinakailangan nagkukumit tayo ng resources dyan. Dapat as early as now, ina-identify na natin ano ang demand ng aviation industry 5 or 10 years from now. Kasi tuloy-tuloy nagki-create ng nagsusulputan yung mga position dyan, mga duties and responsibilities. Dapat yan na-anticipate na natin ka, Andy. At saka hindi naman ito pwedeng solohin ng gobyerno ang effort na yan. Ano? Kaya gusto kong itanong kay Mr. Kay Mr. Apolonio, anong nakikita nyo na dapat pa nating i-improve in terms of support sa CAAP, sa mga aviation schools dito sa atin, para talagang tumaas ang ating standards at maparami natin yung mga kabataang pumapasok sa ganitong kurso and eventually na-employ sa aviation industry. Ano po mga suggestions niyo? Kailangan siguro mag-coordinate tayo. Una-una sa DepEd, isama yan sa curriculum. Yung TESDA, malaking bagay kung makatulong. Dahil unang-una, hindi mo kailangan ng BS degree kung sa TESDA ka at mekaniko .
Pero ang kapalit na ano niyan, maganda yung salary at saka yun na nga, kung mahusay ka talaga at rated ka, pwede ka sa ibang bansa. Talaga in-encourage nung mga countries na yun na even yung family pwedeng dalhin. Anong epekto nito? Malaki ho doon sa ekonomiya natin dahil puro dollars ang pinababalik niyan din sa Pilipinas. So the more employees na ma-hire outside the country or inside the country, ekonomiya ang gumaganda. Yeah, Tama. tama yun. So, may tanong ko lang ka Eric kasi minsan mayroon kami naging guest dito sa programa namin at programa pala natin na we found out na iisa lang pala ang seaplane natin sa Pilipinas. Eh napaka-archipelagic ng bansa natin na divided tayo ng more than 7,000 islands, ang daming tubig. So inter-islands. So ano ang pananaw ng mayroon ka bang napapakinggan na programa tungkol dito sa pagpapalakas ng seaplane operations sa Pilipinas? Especially ngayon na parang nakalimutan eh. Iisa lang yung seaplane natin, yung At nasa seaplane pa, Palawan pa pag-aari yun. pa ng isang Canadian, di ba? No? At nandun pa sa Palawan na kabase yun, di ba, Ka Jerry? Palawan na. Oo. So, may napapakinggan ka ba dito ka, Eric, sa pakipag-usap mo sa iba't ibang mga owners ng eroplano dyan, indos ng korporasyon or company? Pakishare mo naman sa amin. Na-encourage ho lahat yung mga, especially yung mga flying school, ano, na kumakalat na ho yun sa ibang parte ng Pilipinas. At karamihan ho nga yan, mga foreigners ang nag-a-avail, ano. So, maganda itong ginagawa ngayon ng CAAP. Even ang Philippine Air Force, nag-partner ho tayo dyan. Recently, nag-sign ho, nag-agreement to support itong aviation industry. Oo. Kasi di ba ka, Andy, nag-research ako niyan eh. Sa Maldives, nag-a-average sila ng more than 500 sorties a day. Oh, 500 na ikumpara mo ang flights. Oo. Maldives sa Pilipinas. So, ang lit-lit lang nila. Karamihan nun, mga seaplane, Ka Jerry. Oh, ano? seaplanes. Oo, seaplanes yun. More than 500 na sorties sila a day. So, ibig sabihin yan, sa Pilipinas, baka more than pa tayo, 1,000, di ba, no? So, ang kinakailangan, i-market lang talaga natin yung idea ng seaplanes sa mga investors, yung mga may mga pera, yung mga kaibigan mo ka, Andy, ng mga bilyonaryo. Kausapin natin. Asan kayo mga Pero tama Before ho yan. kasi meron. Go ahead. Before ho kasi, sir, meron seaplane dito sa likod ng MOA. Lumilipad po yan, ano. Sayang nga po hindi na nagkaroon hindi nabigyan ng opportunity, but maganda ho yung suggestion nyo dahil unang-una, especially doon sa mga areas na wala naman talagang roads, pero maganda yung tourist destination. Ito ho ang solusyon doon, yung mga seaplanes. Saka di mo na kinakailangan ng airport ka, Andy. Oo nga. Eh, magkano ba ngayon ka, Eric, pag nagpatayo ka ng isang airport? By the billions po ito. Oo nga. In Sabi fact, ko na nga. yung Antique Airport, bubuksan na ho natin sa end of this month. Samantalang sa seaplane ka, Andy, ang kinakailangan mo lang, coordination lang. Kakausapin mo si mayor, si governor. Mayor, saan ba dyan ang tubig na kalma dyan? Nasaan ba yung mga river dyan na kalmado ang tubig at gagawin nating airport ng seaplane niya? Di ba, ka Eric, ganyan lang yan eh. Walang Tama gastos. po. Walang gastos. So coordinate lang po sa CAAP kasi kami yung nagbibigay ng coordinates para at least safe naman, ano. At at least maayos yung kanilang pag-alis at paglipad doon sa nasabing area. Kayo din na mag-identify ng mga lugar na pwedeng gawing landing area ng mga seaplane, ano? Tama po, dahil science po yan, it's an art, ano? Dahil unang-una, marami tayong kukonsider, yung wind factor, yung takbo ng tubig sa dagat, at saka yung buwan, kung months na delikado na bumaba o mag-operate. Okay. Ano bang particular na opisina ka, Eric, ang in charge dyan sa DOTR? DOTR ba or ibang ahensya ng gobyerno? Dapat siguro mag-create ng isang ahensya ng gobyerno or kahit maliit mo lang na opisina na yun ang focus niya kasi i-take advantage natin yung napakaraming mga tubig sa
buong Pilipinas para unang-una ang maitutulong niyang kaandi yung pag-transport ng mga agricultural produce natin, di ba, no? Tama Ah, po. Kaap, especially ngayon na kaap na. nagiging more. Yung tinatanong mong opisina ka, Jerry, kaap na. Kayo na mag-develop dyan, Mr. Apolonio. Actually, may existing tayo actually. Oo. Ano rin ho to, under din ho sa DOTR, yung Civil Aeronautic Board. Sila po yung Ah, nagre-regulate dyan kung sino yung gusto mag-mount ng flight o maglagay ng flights or mag-deploy ng aircraft. Kukuha lang kayo ng permit at makikipag-coordinate kayo. Mabibigyan ho kayo ng lisensya para makapag-operate sa nasabing o proposed airports na gusto nyong puntahan. oo. Okay. So next Tuesday, imbitahan natin ah, si DJ Arcilla yun, di ba, ka-Eric? Ano? Yes, sir. Si Attorney Ting Arcilla po. Actually, napunta kami dyan. Nung pumunta kami kay DJ Arcilla, wala pa sa kaap si Jel Del Rosario. Kami Yeah. magkasama, Jel Del Rosario, ako, at saka si ASEC, dating ASEC LV Medina. Meron kaming Okay. nilalakad sa kanya. At nakilala ko yan. So, imbitahan namin. Imbitahan natin sa Tuesday para siya naman Oo. yung papagkwentuhin natin sa mga programa ng opisina niya na mayroong kinalaman sa aviation ka, Eric. Di ba, no? Tama po. Maganda po yung proposal no? Suggestion, I mean. Pero nandoon ka pa rin. Kasama ka rin ka, Eric. Sige Kasi po. may stay ka na dito sa programa Sesegue namin. na lang tayo. Basta Thank you. promotion ng aviation, gusto natin na makatulong. Of course. Susuportahan namin yung programa niya. Okay. I-block Salamat. mo na every Tuesday. Oo. Kay Di ba, Eric, Andy? kami magpapasalamat sa inyo sa availability ninyo at saka of course sa mga susunod pang linggo. Magsasama-sama tayo ulit dito sa programa. Ano po? Well, maganda ho itong initiative nyo dahil unang-una at least nakikita ng mga manonood kung ano yung ginagawa ng CAAP at anong opportunity ang makukuha sa aviation. Saka sa mga susunod na programa ka, Andy, ay i-request natin kay Eric na ipakilala niya naman yung ibang mga opisina under sa CAAP. Yung, merong marami dyan, yung Oo. Flight Standards Inspectorate Service. Tama ba yung kay Eric? Ano? Marami. Mayroon dyan na Air Traffic Service. Mayroon dyan Aerodrome and Air Navigation Safety Oversight Office. Mayroon dyan Aerodrome Development and Management Service. Dami niyan. So, Okay. importante maipakilala natin yan kasi may kanya-kanya mga programa niyan. Dapat ipinagmamalaki natin yan, binibida natin yan para ma-inspire yung tao na ito pala yung aviation natin. At saka yung Tama direksyon po. ni Sir Raul na si General Del Rosario talagang kilala yan na action man. Eric, kung may mga kakilala kang nasa industriya na kinakailangan i-promote natin promote natin na mayroong kilaman sa pagpapalakas ng aviation industry sa Pilipinas, gawin natin ito kasi dapat nagkakaisa tayo dito para maging supplier ho tayo ng manpower sa buong mundo at maging aviation hub ho ang Pilipinas na ang epekto po niyan ay para sa kaunlaran ng ating bansa para mabago yung image natin na tayo supplier ng mga highly technical na mga tao, hindi yung sa ngayon producer tayo ng pinapadala sa ibang bansa ng ano. So sana mabago at kinakailangan ng suporta ito ng lahat ng ating mga kabayan. Yun lang naman ka Andy. Thank you very much ka Eric sa yung pagsama sa aming palatuntunan, sa ating palatuntunan ngayong araw na ito. At gusto ko lang ihabol yung tanong tungkol doon sa mga ATC. Ang mga ATC ba, mga government employees, Mr. Apolonio? Yes po. Nasa ano po ito na under CAAP po dito sa Pilipinas yung mga air traffic controller. Isa nga emphasize ko lang sana nga sponsored ng bigyan ng pansin ng DepEd. Sana maglalagay din sila ng aviation course. Kung may mga engineering course, aviation course kahit yung mga mekaniko. Oo. At least malaking Saka bagay po yan Commission on Higher Education. Tama po. Oo. Ched. Ched yun, yung sa tertiary, sa higher education. Sana meron silang dagdag na courses dyan. O kaya kahit ng orientation, kahit na yung high school, dapat na ino-orient na meron ganitong klase ng mga profesyon na pwede nilang pasukan eh. Pag college, Mr. Apolonio?
Tama po, kahit undergraduate to pwede naman eh. Kaya napakalaking bagay lang ho na masuportahan itong ganitong pag ano natin pagtingin sa mga aviation industry. Thank you, Mr. Nakakaandi yung yung sabi ko nga na yung mga galing sa Air Force after retirement, 'di ba? Nag-retire ng 57 hanggang 65 Batang-bata naman. pa. Alam mo kung kukunin natin yung mga sundalo natin na mga nag-QC, kasi yung mga QC natin na kaandi sa Air Force, ang dami mga schooling niya, may galing na sa Canada, sa Australia, sa Singapore niya, America. may galing sa iba-ibang bansa. Ginasusan ng gobyerno niyan. Pero sayang na after retirement, ay wala na. Nag-farming na. So sana ito yung mga pwede pa namin gawin siguro sa NAA pa rin na kaandi para magkaroon sila ng oportunidad na yung natutunan nila ay ma-share nila sa bagong henerasyon. Kasi itong mga nag-QC, tunog pa lang ng makina, alam na kaagad nilang kondisyon ng makina. Oo. At saka alam kaagad nila kung anong pag nasira, ano ang kakalikutin kaagad yan kasi sa tagal ba naman ng mga mekaniko na yan eh. Kumpara sa kukuha ka ng mga bagong graduate, mga theoretical foundation na makukuha mo niyan. Pero mas maganda yung may experience na up to kung 57, ilang taon pa yon? Nasa 8 years pa, di ba? No? Oo. Mag-start Tama pa pa. siya. Oo. Well, thank Ganun, you, Ka-Andy, maraming salamat. Mr. Thank Eric, you. maraming Pati- salamat ulit ha. Yes, maraming salamat po at isang karangalan na mag-guest sa inyong programa. Magandang gabi po. Thank you. Good evening. Ka Jerry, maraming salamat.